ah, sa gawain po ng Fatima. Kaya sa oras nito ay tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo muling tinipon upang minsan pa tayo po sama-sama na magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya sa oras nito ay ating pong itulog ang ating sarili sa banal na harapan ng ating Panginoon. Sa oras nito ating pong ialay ang ating buhay. Sa oras nito upang patuloy na manahan at maghari ang banal na presensya ng ating Panginoon. Malaya po natin itaas ang ating mga kamay at dito tayo tangin natin ang banal na presensya ng ating Panginoon at tayo po magpakumbaba sa oras nito sa banal na harapan ng ating Diyos na buhay. O hallelujah. Sa oras ng Panginoon, dalangin ng Panginoon na siya sa ating mga pagsasabi ng aming puso o Diyos upang kami po maging karapat-dapat sa oras nito na sumamba sa iyo sa iyong pangalan. O hallelujah. Oh
sa'yo ay nakakanto ang aking Jesus. Sa nagpakay sa iyong sa uling pagkamato, lumanapin, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakakanto ang aking Jesus. Ay nakakanto ang aking Jesus. Ay nakakanto ang aking Jesus. Malakas na papuri para sa Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Handa na ba kayo sumayaw sa ating Diyos na buhay? Amen. Dahil sabi nga po na ibigay natin ang pinaka-the best at pinaka-mainam na papuri at pagsamba para sa Kanya. Amen? Amen, amen. Minsan pa, palakas na palakpak yung pinaka-the best. Praise the Lord. Hallelujah. Sapagkat siya lamang ang kahari-hari sa lahat. Amen? Sa Diyos na buhay na kailanman hindi nagbabaro. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ating hayaan at kanyang kadakilaan sa pangalan na sa Diyos. Tayo na sa Diyos ay umawi, tayo na sa Diyos ay magpuri. Ating hayaan ang kanyang kabutihan. Siya'y naluluhan sa kanya'y magpupuri. Siya ang Diyos na nagkakali. Pupurihin pa ang Diyos. Sa pasay na sa Diyos. Tayo na sa Diyos ay umawi, tayo na sa Diyos ay magpupuri. Aking hayaan tayo na sa Diyos ay umawi, tayo na sa Diyos ay magpuri. Ating hayaan ang kanyang kabutihan, sapagkat siya'y hari, siya'y hari, nagawa ng ang nabi sa kanya'y magpupuri. Pupurihin ang ating Diyos ay hari,
Ang langit sa kanya'y mapupuri. Si Yahweh, at Diyos ang nagahari. Pupurihin ka, aming Diyos na nagkaway sa akin. Siya'y hari ng lupa at ng langit. Ang langit sa kanya'y mapupuri. Si Yahweh, at Diyos na nagahari. Pupurihin ka, aming Diyos. Pupurihin ka namin, O Yahweh. Pupurihin ka, aming Diyos. Pupurihin ka, pupurihin ka, aming Diyos. Pupurihin ka, aming Diyos. Papuri para kay Yahweh. Amen. Praise the Lord. Yang patuloy ko natin sambahin ng Diyos na buhay, sapagkat siya lamang ang kataas-taasan magpakailanman. Amen. O hallelujah. Salamat Panginoon sapagkat kami inibig mo, O Diyos. Tulad namin na makasalanan, Panginoon, tinawag mong anak. Salamat, O Diyos, sapagkat kami po iyong tinubos sa aming makasalanan. Kaya sa oras ito, Panginoon, kaya ang sasambahin, sapagkat ikaw ang Diyos makapangyarihan sa magpakailanman. O hallelujah. Yung sinibig mo, ang isang tulad ko, tinawag mo na, itinapis ang piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Kaluwang hatian, pataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, pero sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na, itinapis ang piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Sapagkat binigay mo lang, Binigay mo ang lahat, kaya sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na, tinapis ang piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita.
sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang nakari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas ang nakari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas ang nakari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Sinilig mo ang isang tulad ko, tinawag mo ang anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo ang anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, sa nagkakasal sa iyong nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad mo, tinawag mo ang anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. O Diyos ng katarungan at katwiran na, kahit minsan di na mahirap ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sungtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungtulang biyaya, Diyos ng katarungan at katwiran na, kahit minsan di na mahirap ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sungtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sungtulang biyaya, Diyos ng katarungan at katwiran na, kahit minsan di na mahirap
Sumulang biyaya mo. Salamat sa iyo. Salamat sa sumulang biyaya mo. Salamat sa iyo. Salamat sa sumulang biyaya mo. Amen. Malakas na papuri sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. Karapat-dapat na parangalan at papurihan ng ating Diyos sa buhay. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na at tayo ay darako na sa pagpapahayag ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Sige po, meron pa po tayong oras. Ayan, may nagtaas na agad. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Pagpalang natin. Mapagpalang hapon po sa atin lahat. Lalo-lalo na po sa ating Panginoon. Isishare ko lang po yung nangyari dito ng CLSS. Yung sabi ni Brother Ray, kung ano man ang ano sa dibdib nyo, sasabihin nyo. Nung maya-maya, ano na ko na, siguro si Kuya, si Brother Ray ang pumatong doon sa ulo ko. Kumilos yung talagang banana espiritu sa ano. Kasi sa totoo lang, ang nasa isip ko doon yung anak ko. May anak kasi akong bakla. Ito ang pangalawa, yung brother husband ko na nangapit bahay. Yun ang ano ko nung nagsabi si brother na kung ano man sa puso niyo, sasabihin niyo. Eh dapat nga nung nakarang Lunes ko pa ito ipatutuo doon. Kaso lang nung nakarang dumating yung brother husband mo kaya hindi ako nakapag-share ngayon. Sabi ko talagang dito isi-share ko na talaga. Kasi yung sinabi ni Brother Sandy nung Lunes, na ang sabi niya yung tungkol dun sa mag-asawa, na kung paano yung minahal ang asawa niyo. Ngayon ang nagsagutan, nag-ano kami doon na sacrifice, yung pala, hindi pala yun. Ang sabi ni Brother Sandy, hindi yung ganito, sabi niya gano'n. Pag nangaliwa yung inyong brother husband at tinanggap nyo, ang ibig sabihin, mahal mo. Kaya sabi ko, naku, ako yata ang natatamaan, sabi ko gano'n. Kailangan ko na talaga ito i-share. Kasi sa totoo lang, kaya nagkagano yung brother husband ko, kasi noong 1986, nag-Saudi ako. So, nung siguro talaga ginawa niya dahil wala ako, 4 na taon pa lang yung anak namin. Yung isa kong anak, 4 na taon pa lang iniwanan ko yun. Hindi ko natapos ang kontrata ko kasi iba ng pakiramdam ko. Ngayon, pagbalik ko, doon ko nalaman na may other woman pa. May other woman na, may nagdagdag pa, may kumbaga nagbunga pa ang kanyang kaya napakasakit. Nung nakilala ko ang ating Panginoon, si Yahweh sa Shaddai, doon unti-unti tinanggap, pinatawad ko na siya. Ang pangalawa, ipapasalamatan ko itong April 9. Nung ako kasi na April 9, nung kagitingan na yung tandang-tanda ko, dinala ko sa ospital dyan sa Amunong Midik dahil sumakit ang tiyan ko na hindi ko maintindihan. Kasi sa totoo lang, sa kagagawaan ko rin, dahil inuna ko yung hanap buhay kaysa sa kanya dahil nangako ako na pupunta sa gawain, hindi ko tinupad. Kaya siguro pinarusahan ako ni Lord. Kaya yun ang binabalik kong papuri pagpasalamat sa ating Panginoon. God be the glory. Lord, hallelujah. Sa rin po sa pinakamahalaga yung nakikinig tayo sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos kasi diyan nangungusap ang ating Panginoon. Amen? Diba? Pag mga ganyan kapag natatamaan tayo or
relate tayo sa topic. Ibig sabihin nun, si Lord ang kumakausap sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Sino pa po? Ayan. Sige kapatid. Lapit na po. Lakas na papuri para sa ating Diyos na buwan. Magandang hapon po sa ating lahat. Tumulong sa ating Panginoon. Nagpapakilala po ako sa kahapon na nadagdagan uli ang aking edad na hindi ko akalain na abot pa ako sa ganitong buhay. Kaya maraming salamat. At lahat, pinasasalamatan ko rin po ang ating Panginoon na lahat ng aking nalakad ay naging successful naman po. At inaangkin ko na po dahil lahat ng biyaya na pinagkaroon niya sa akin. Maraming salamat po. Kahit tayo maraming mga kasalanan, tayo pa rin pinagbibigyan ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Happy birthday, sis. Meron pa po ba? Ayan. Sunod-sunod ang pagpapala. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Nakakapon sa atin lahat at kay Yahweh Shaddai. Madali lang to kasi pasalamat lang ako. Kasi nung Webes, nag-station of the cross kami dun sa lugar namin. And then, pagkatapos, siguro napagod ako. Siyempre, alam niyo naman na senior na. Medyo nasarado ko na yung gate namin para mahihiga na ako, magpapahinga. Biglang lumabas ako kasi inutosan ako ng isang kapatid ko doon sa isang kapatid ko rin na binigay ako. Pagkat balik ko na, nung naibigay ko na, hindi ko na nalaman. Pagpasok sa bahay, hindi ko pala nasara yung gate namin. Pati yung loob ng bahay namin, hindi ko rin nasara, hindi ko nalock. Maraming salamat sa Panginoon kasi iningatan niya ako. Nagising ako, umaga na, paliwanag na. Pagtingin ko, kukunin ko yung susi, bubuksan ko yung gate namin. Hinahanap ko, yung pala nasa babaw ng washing machine. Maraming salamat po sa pag-iingat na binigay niya sa akin. At pangalawa, yung nag-CLS dito, nagpapasalamat din ako kasi masakit yung tuhod ko, pero nagampanan ko pa rin yung tungkulin ko, nagpakain doon ng mga kaluluwa dito nung nag-CLS. Natapos ko rin yung CLS na binigyan niya ako ng kalakasan, kalusugan ng katawan. Maraming salamat po. Ibinabalik ko lahat ng papuri sa iyong dakilang makapangyarihan. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuli ng ating Panginoon kasi parang kailan lang sila yung may CLSS last time sa Lambang Guadalupe. Pero ngayon, sila na yung sumusuport sa mga bagong mga manggagawang paparating. Kaya alam ko, darating din ang panahon na kayo naman ang kapag may na-open na, kayo naman ang gagawin doon sa bagong na-open. Amen? Lahat tayo ginagamit ng ating Panginoon para sa gawain ng ating Panginoon. Kasi dito sa mga gawain na to, nakakaakay tayo ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya iniluloob to ng Panginoon na patuloy na alagaan natin ang mga gawain. Dahil sa mga gawain ito, nakikilala ng iba. Yung pagkakakilala natin sa Panginoon, nakikilala din ng iba. At lahat tayo makakilala sa Panginoon. Amen? Mayroon pa po ba? Okay, sige po. Kung wala na po, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. At pakilala po muna natin ang ating kapatid na magpapahayag ng salita ng Diyos. Walang iba, kundi si Brother Chito Agrabante.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis-labis po ang aming pasasalamat sa hapon ito sapagkat ikaw ang nagtakda ng oras at panahon ng lugar upang ikaw ay aming makasama. Wika mo, Lord, na 2 o 3 na nagkaisa sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At umaasa kami, Yahweh, na wala pong sayang sa mga pagod, oras at panahon, maging buhay namin sapagkat ikaw ang dahilan ng aming pagtugon sa hapon ito. Sinusuko namin sa iyong aming buhay, O Diyos, bigyan mo kami ng ibayong karunungan, ng lakas ng loob at katawan, upang maaming maiwig sa hapon ito ang iyong biyaya. Ihanda mo ang aming puso't isipan, magkaroon ng kakayahan na maunawaan at maintindihan. May sa buhay ang iyong mensahe, O Diyos, nang sa ganon, kami po'y patuloy na makapaglingkod sa harapan. Pagpalain mo ang aming buhay, physical, spiritual, emotional. Umaasa kami, Yahweh, na sa hapon ito, O Diyos, magpapala ka sa bawat isang tumugod, isang po ng aming sambahayan. Panginoon, ang po namin ang 100% ng tagumpay sa hapon ito, sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Palapakan si Yahweh Al-Shaddai. Yung palakpak po ng mga anak ng Al-Shaddai. Yung palakpak
full ng mga answered prayers. Amen. Praise God. Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid. Kapatid! Andyan ka pala. Diba? Maganda yung tumatawa, no? Kasi kapag tayo ay tumatawa, ngumingiti, gumagaan ang ating pakiramdam. Amen? Kayo ba'y handa ng pagpalain? Amen! Yung totoo? Amen! Handa na ba kayong pagpalain? Amen! Mahina po ang amen. Amen! Galit po yata kayo. Amen. Ang gospel po ngayong hapon ay supposed to be 22 and 23, no? Mahaba po yung gospel ngayong dito, but I prepared na basahin po natin yung 35 hanggang 49. And Luke 23, 35 hanggang 49, sapagkat dalawang chapter po, napakahaba. And I suggest, pagkatapos niyo po dito, basahin niyo yung 22 and 23, sapagkat yan po ang preparation natin ngayong Kwaresma, no? Para pag tinanong tayo ng ating mga pare, alam natin yung ating gospel. Amen po ba? Amen. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso sa mga walang Biblia at huwag nawang lumipad ang mga isip, no? At pakinggan po natin ng mainam. In verse 35, in Luke 23, 35, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagkatapos, hinati nila ang kanyang damit at nagpalabunutan para sa kanila. Tumayo ang mga tao doon at pinanood siya. Pinagtatawanan din siya at sinasabi, Kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili. Sinabi rin ng mga punong pari, ang mga guro ng kautusan at ang mga pinuno ng mga tao, iligtas niya ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang pinili ng Diyos. Pinagtatawanan din siya ng mga kawal at nilapitan nila siya at inalok siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Naroon din ang isang karatula sa itaas niya, nakasulat, ito ang hari ng mga Hudyo. May dalawang magnanakaw na nakasabit din sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sinabi ng isa sa mga magnanakaw, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Pero sumagot ang isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw na parurusahan ay dapat lang naparusahan, pero ang taong ito ay walang kasalanan. At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay pumasok na sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, tinitiyak ko sa iyo, ngayong araw na ito'y makakasama mo ako sa paraiso. May mga bandang tanghali na dumilim ang araw sa buong lupain at nagtagal ito ng 3 oras. Sumigaw ang mga tao, ang Diyos, bakit mo kami pinabayaan? Isang kawal na nakatayo malapit sa krus ni Jesus ay nakarinig ng kanyang sigaw at sinabi, tunay ang taong ito'y anak ng Diyos. Tumayo ang mga babaeng sumusunod kay Jesus mula sa Galilea at pinanunood siya mula sa malayo. Sa mga babaeng ito ang mga sumusunod, Maria Magdalena, Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang ina ni Zebedeo. Mga magulang at kapatid kay Yahweh Shaddai, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Muli nating purihin ng may kagalakan si Yahweh Shaddai. Ang palakpak niyo po, pang-antok na, no? Praise God. Sino po dito ang nag-attend ng CLSS, no? Sino po yung ngayon lang nag-attend? Sister, welcome na welcome ka dito, no? Lagi ka mag-attend dito. Sabi ba? Sino yung mga matagal na nag-attend? Itaas ang kamay. Sino yung mga hindi dito lang nag-attend? Sino yung mga walang pakialam? Joke lang yun, ha? Baka magalit kayo. Pwede na po kayong umuwi. Kayo mo po.
po si Brother Chito Agravante, mga kapatid from Bicol. May taga Bicol ba dito? Ayan. Kumusta na na? Maray ka ni Tayakong ka dyan, no? Saan ka sa Bicol? Katanduan. Yan, lugar ni Brother Mike. So anyway, taga saan man tayo, taga Bicol man, taga Mindanao man, taga Bisaya man, sa El Sadela ang ating Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay darating na sa Quaresma, no? Napakaganda pong pananampalataya na meron tayo, na tayo ay pinapaalalahanan ng Diyos. Na bawat ganitong pagkakataon, tayo ay pinagpapala ng Diyos sa ating spiritual, no? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging maganda ang buhay. No? Sapagkat ang buhay ay walang kwenta, ay sayang kung tayo ay palaging mabigat ang buhay. Amen ba? Kapag tayo ay hindi tinatantanan ng problema, at kung hindi man tayo tinatantanan ng problema, ikaw ay nagtatagumpay sapagkat ikaw ay may kapangyarihan na galing kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, may kapangyarihan ka na ba? Anong sagot? Amen. Ako, akala ko sasagutin yung pakialam mo, na? So, dapat tayo ay may kapangyarihan, na? Tinitingnan ko yan kanina, anong ibig sabihin ng kamay ni Christ dati, no? Yung kamay tapos nakahawak siya. Alam niyo bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, peace to the world, kapayapaan sa mundo. Yung binasa natin ngayong hapon ay ang Christ the King, si Jesus ay pinutungan ng koronang tinik na may nakasulat na ito ang hari ng Bodyo. Sa ibang simbahan ay nababasa kayo ng entry, Jesus Nazarenos Rex Edusum, hindi ko matanda masyado. Basta Jesus Nazarenos Rex, yan Rex kasi King. The King of the Jews, no? Titingnan nyo yun sa Google, the King of the Jews. Pero isang napakalaking insulto kay Jesus, siya'y bigyan at lagyan ng koronang tinik. Because he was not supposed to be, nabigyan ng tinik isang napakalaking mockery, isang napakalaking pang-iinsulto sa kanya, na siya'y lagyan ng tinik sapagkat he is the King of all the kings. Siya ang hari ng lahat ng hari. Siya ang dapat maghari ng buong mundo at maghari ng ating buhay. Amen ba? Kapag tayo ay hindi kanyang pinagharian, magiging madilim ang ating buhay. And that's why, yan ang ating topic ngayon hapon. A day of darkness. Ang araw ng kadiliman. Yung ating binasa, mga kapatid, dumilim. Nakikinig ba kayo? Dumilim yung kalangitan sapagkat yun na ang pagpunit at yung kanyang kamatayan, mga kapatid ko sa Panginoon. At sabi nga doon, kumbaga, ito yung araw tawag-tawag sila kay Jesus. No? Diyos ko. Sa ibang term, iba't iba yung term na ginagamit doon. Pero iisa lang ang tinatawag nila sa'yo sapagkat siya ay namatay. Siya, dumilim ang lugar na yun, hindi dahil katapusan, kundi tapusin na ang kadiliman ng ating buhay. Amen ba? Sabihin mo siyang katabi, kapatid, may dilim ba ang buhay mo? Sabihin mo, kapatid, secret. Ang mabigat sa buhay ng tao, yung tayo ay may tinatagong dilim. Nakikinig ba kayo? And speaking of darkness, it refers to spiritual. Hindi ito sinliwanag na gaya ngayon. Ang darkness ay kadiliman na ibigay ng kalaban ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Sabi nga ng punong lingkod natin, kung nanonood kayo ng YouTube, kapag ang pamilya ay nag-away-away, may demonyo sa loob. Nakikinig ba yan? Kapag mayroong division, inggitan, samaan ng loob, mga kapatid, may demonyo sa loob. Nakikinig ba kayo? Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi yan. Hindi yan yung demonyo na. Hindi yan ang demonyo, mga kapatid. But sometimes, we are used by the evil. Nakikinig ba kayo? Ginagamit tayo ng kalaban para maging madilim yung buhay natin. And that's why the first thing that we have to learn is facing the shadow
harapin ang shadow, ang anino ng pagdududa. Amen ba? Kapag tayo ay hindi marunong sumampalataya sa Panginoon, huwag kang magtataka kung maligalig ang buhay natin. Huwag kang magtataka kung halos araw ng buhay mo puro problematic ka na lang. And you are blessed. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi dinala si El Shaddai sa lugar na ito. Sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, saan man nagkakatipon na nandoon ang pangalan ni Yahweh, paruon siya at kanyang pagpapalain. Kaya ang lugar na ito ay pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Tapos na po tayo. Di pa tapos mag-aral ng kanyang healing source sister. Ayan, bilisan kasi tatapusin ko na to. Facing the shadow of doubt, mga kapatid. Isa po sa pinakamabigat sa buhay ng tao, yung kumakain ka na hindi mo maranasan ang sarap. Kasi habang kumakain ka, may bigat sa loob mo. No? May kinikimkim kang sama ng loob. May mga itinatanim kang galit sa puso at isip. And that's why, ang dapat manghari sa atin, hindi darkness. And you know what? Ang kasalanan ay walang pinipiling edad. Hindi sinasabi na, brother, matanda na ako, hindi na ako, okay na ako. Ang kalaban natin ay walang pinipiling lugar. Kaya nga sabi ng mundo, ikaw tumanda ka na, pero wala kang pinagkatandaan. Kasi kinakalagad tayo ng kalaban patungo sa kanyang gusto. Amen ba? Sayang ng buhay na maubos natin ang buhay na walang kwenta. Amen po ba? But we are called by God para makamtan natin yung liwanag matapos yung dilim sa buhay natin. Tayo ay makakita ng liwanag, may enlighten. Nasubukan niyo na bang ang sarap-sarap ng tambay mo sa bahay, biglang nag-blackout? Umiinit yung panahon, nakikinig kayo, tumitilin yung palibot, dumarami yung lamok. Kasi madilim. At maya-maya pwede kang bumangga kung saan. Maraming taong bumabangga kung saan-saan kasi walang liwanag ng buhay. Amen po ba? Bumabangga ang buhay nila sapagkat wala silang tamang direksyon ng buhay. Kaya sabi niya isang napakinggan kong isang quotations, ang tao kapag lubog sa kadiliman ng buhay, kahit aninong iiwanan ng kanya. Nakuha niya? Kapag tayo daw ay laging nasa dilim, kahit anino natin, iiwanan tayo. Kasi wala kang makikitang anino sa dilim. At ayaw natin tayo ay iwanan ni Luman. Gusto natin, lagi tayo may kasama sa buhay, mga kapatid. But when we are in difficult times, mga kapatid, kapag tayo nasa kahirapan ng buhay, ang hirap ubusin ng maghapon. Amen ba? Mahirap ubusin ng isang araw pag wala kang pera. Ang kukuha niya, sabi nila, brother, kahit walang pera, basta walang sakit, okay na. Sabi ko mali, kasi pag wala kang pera, magkakasakit ka. Pwede ba kayo? Pero ang tunay na totoo yung reality, ang mahalaga, may Diyos ka na, may pera ka pa. Di ba nag-amen kayo? Huwag kayo maniwala na okay lang na walang sakit pag walang pera kasi diyan nag-aaway ang tao. No? Kaya kailangan naglingkod ka kasi because God is a God who provides everything. Nakukuha niyo? Kaya nga pag wala, hindi masenso yung buhay natin, sasabihin nila, El Shaddai naman ang El Shaddai yan. Hindi naman nagbabayad ng utang yan eh. Ang sakit, di ba? Nasasaktan ka pero sasabihin mo sa sarili mo, totoo naman, brother, na talagang nakakabayad. Kasi wala kang pangbayad. And we have to draw near to God. Lumapit ka sa Diyos. There must be the power of faith, mga kapatid. May kapangyarihan ang pananampalataya sa oras ng despair. Amen ba? Sa oras ng kahinaan, sa oras ng kalungkutan, sa oras ng kawalan, mga kapatid. Sabi nga ng punong lingkod, yung mga dito pala ng atin, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala.
Sabihin mo sa katabi, Sister, may pera ka na. Kapain mo ang bulsa mo. Pinapat talaga, no? In that is what we call faith, no? Something sabi ng mga tao na mauto-uto yan, mga anak ni El Shaddai. But sa ating mga mananampalataya, we are practicing our faith. We are expressing our faith. Kasi ang pananampalataya doon ay may kasamang pagkilos, may kasamang pagdalaw. At makikita mo yun, magiging ganun yung buhay. Subukan mong makipagmarites. Sabi ni brother, subok na namin. Pag nakipagmarites ka, bumibigat lang yung buhay niya, no? Pero kapag natutuwa ka, nagmamarites ka, hindi mo kakampi ang Diyos. Kapag nag-i-enjoy ka sa pakikipagmarites, you are in darkness. Maniwala kayo. Nakukuha niya ba yan? It's time to change, mga kapatid. Panahon para magbago, bawas-bawasan, sister, ang marites. Maghambig ka na lang. Nagiginig ba kayo? Mukhang tinatamaan tayo, no? Kaya pa ba? Alam niyo ba, ang tatak ni El Shaddai ay may mga pagbabago. Tayo hindi tayo makakadami dito kapag yung mga nagmamasal sa palibot natin walang pagbabago. Dapat maramdaman nila na sa buhay mo may Diyos at liwanag na nangyari sa buhay mo. Yan ang hamon sa atin. Ha? Yan ang hamon sa mga nag-El Shaddai. Maalis tayo sa kadiliman ng buhay, mga kapatid. Hindi natin lagi naiintindihan yung plano ng Diyos. Pero ang mahalaga sa pagpapatuloy natin paglalakad sa kabutihan ng Panginoon, doon kikilos si Yahweh El Shaddai. Alam niyo ba, ang pamilya namin, although ang mga magulang namin nung nabubuhay pa ay elementary graduate, ang tatay ko taga-alaga ng kalabaw. Ang kanyang binabalot sa kalabaw paggabi, kumot, pag umaga, pambalot sa kalabaw, pag sasakay niya. Wala yata taga-probinsya dito, hindi nyo alam nyo. Alam nyo, di ba? Makikita nyo ang tatay taga-alaga, pero nung sila'y mag-asawa ng nanay ko, umasenso ang buhay nila. Pero mga ilang taon, habang kami ay nag-aral, pumasok ang kadiliman. Kanya-kanyang barkada, kanya-kanyang bisyo, kanya-kanyang kupit sa tindahan, sa bakery, no? Kanya-kanyang pandaray, yung perang naiipon ng magulang ko, mabilis na nawala. Kasi pinasok kami ng kadiliman ng mga kabisyuhan. Umiiyak yung nanay ko, sabi niya, sobra, naubos yung kayamanan natin. May jeep, may sasakyan, may negosyo. Yung mga lupa na sinasangla, sa amin pumupunta. Yung mga nabangkaroting, mga galing abroad, yung mga dito, sa amin pumupunta. Pero alam nyo, nawala lahat yun. Sabi ng mga tao, yan agrabante niyan. Nung simulang mag-El Shaddai, sila'y bumagsak na. Ang hindi nila alam, ang nanay ko naghahanap na ng Diyos kasi pabagsak na kami. Hindi nila nalalaman kung bakit kami naghahanap ng kasi ang gulo na ng buhay natin. Pero alam nyo, ang nanay ko sabi niya, lagi malamig ang kanyang kamay kasi ang daming negosyo, ang daming hanap buhay, malamig ang kamay, pero kahit libo-libo ang hawak, ulang lagi ang pera niya. Kasi pag diniliberan kami ng 20 sakos na harina, asukal, mamaya-maya sisingilin magdi-deliver, manginingil na. May hawak na siyang 10,000 pero kulang pa ng 2,000. Ang lamig na ng kamay niya. At sa madaling tempo, nakubos lahat yun. At nasumpungan ng nanay ko si Yahweh El Shaddai. May kumaladkad sa kanya papunta sa kawain at doon niya napakinggan ang himala ng Diyos. Sabi niya pag-uwi, ito pa lang ang kayamanan kasi noon may pera na siya, magulo pa ang buhay niya, pero may 20 pesos lang siya, masaya na siya para makapag-attend ng El Shaddai. Hindi ba kayo? Kaya alam niyo, simula noon ang nanay ko nag-prayer request kasi pinagtatawa na kami ng mga neighbor namin. Pinag-iinsulto na yung bunso kong kapatid kasi maarte daw pero wala namang pera.
Sabi niya, Bebe, huwag ka na mag-inarte, bagsak na ang negosyo nyo. Pinagtatawanan kami ng neighbor namin. Pero yung nanay ko ay porsigidong nag-attend kay Yahweh. Kahit nasa kadiliman kami nanalangin, sa Bicol, mapapakinggan mo yung DWX ay alas 6 lang ng gabi. Mawala-wala pa. Kasi ang layo na, no? Sabi ng nanay ko, mag-drawing na kayo. Kasi si Brother Mike nagpapadrawing na. Kung anong gusto niyo sa buhay, mag-drawing na kayo. Kaya mamaya pag-uwi niyo, mag-drawing kayo. Sabi ng nanay ko, mag-drawing kayo, ikaw Chito, mag-drawing ka ng mic at speaker kasi gusto ka, preacher ka. Yung kapatid kong bunso, walang pakialam, ambisyonado, nag-drawing ng eroplano, nag-drawing ng pera, nag-drawing ng kotse, mga kapatid. Pero alam nyo, after several years, dumating ang biyaya. Mga nakaraang buwan lang, sabi ng kapatid ko, sama ka sa San Pablo, bibili ako ng kotse. Bumili ng bagong bahay. Yung mga anak niya talagang sobrang blessing din. Sila'y pupunta na ng Canada. Alam niyo sa El Shaddai, nagpo-provide. Sabi ko, Lord, wag mong hayaan na mapahiya kami. Kasi lingkod kami ng lingkod, naghihirap kami. And truly, God is a God of miracle. Binalik niya yung kayamanan at hindi lang yung naranasan ang kapayapaan. Nung isuntuhin yung bunso kong kapatid na elementary, hindi na siya bumitaw kay El Shaddai. Hanggang magdalaga, hanggang ikakasal na ngayon April 28. Teacher 3 na siya ngayon. Pero never siyang bumitaw kay El Shaddai. Nung bata siya, ang sinasabi ng nanay ko, makipagbarkada ka naman, magpaligaw ka naman, sabi ng kapatid kong bunso. Hindi ko na kailangan niya sapagkat kay El Shaddai, sapat na ang buhay ko. Isipin niyo, sinasabi na ng nanay ko na makipagbarkada kasi naaawa na yung nanay ko, tayo dalang lagi magbarkada. Tayo dalang lagi. Sabi ng nanay ko, maghanap ka naman ng ka-level mong mga dalagita, mga barkada. Sabi yung kapatid kong bunso na trauma ng pang-aapin ng neighbor. At doon siya kumapit sa Diyos. And truly, God is a working miracle God. Hindi niya pinahayaan, ipahayaan maglilingkod sa akin. No? Kaya nga nung siya ay mag-exam, umiiyak, ipanalangin mo ako kasi gusto kong makagraduate, gusto kong makapasa ng bar exam, ng board exam. Alam niyo, sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alinlangan kasi yung mga taong pinapanalangin ko na hindi ko kapatid nakakapasa, ikaw pa kaya. Ang tao nagtitiwala sa Diyos, walang imposible sa kanya. Kaya yung mga pinapanalangin yung mga anak nyo, paano wala yun? Mga problema sa bahay, kapag nanindigan tayo sa liwanag ng Diyos, hindi man agad-agad, unti-unti mong mararanasan ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Kung makikipaglupahan lang ako sa inyo, wala na ako dito sa Manila. Kasi almost 15 years na kami dito ng asawa ko. Sobrang hirap dito sa Manila, maniwala kayo. Ang ganda ng buhay sa probinsya. Amen? Walang pollution, walang ingay. Dahil ang tinitirahan namin ay maliit lang na kwarto. Yung ingay, yung gulo, yung atik, yung mga pasaway, yung mga hindi disiplina nandoon sa palibot namin. Sabi ng asawa ko, kailan kaya matitigil ang ingay niya? Sabi, huwag ka nang umasa. Kasi mababa lang ang arkila natin. Kung gusto mong makaalis dito, maghanap ka ng magandang arkilahan. But because of El Shaddai, we sacrifice, no? Nagsasacrifice kasi may masikip na kapalit sila. Kaya sabi ko, kung makikipagbulan lang ako sa inang buhay ko dito sa inyo. Pero dahil totoo si El Shaddai na may magagawa sa buhay natin, hindi tayo mag-agam-agam na may gagawin sa El Shaddai sa buhay. Walang ibang ginagawa ang kalaban, lambungan yung isip natin, lambungan yung pananampalataya mo, lambungan yung pagtitiwala mo at iligaw ka sa presensya ng Diyos. Alam nyo, laging may pamamaraan ng Diyos. Sabi ko kay Brother Gilbert, siya naging PG dito, di ba? Brother Gilbert, yung DAC dito. Sabi ko, Brother Gilbert, magpagamit ka ng tutulong-tulungan natin yan. Kasikit niya. Isipin mo si Brother Gilbert, may anak na dalawa yan, nagkakasakit na aksidente, pero hindi niya binibitawan ang gawain. Kasi alam niya na mas higit ang kayang ibigay ng Diyos.
Nandiyan ba kayo? Kayo, anong iniwanan nyo sa bahay? Diba, television lang? Kasi gusto nyo manood? Joke lang yan. Anong sinasakripisyo niya sa gawain? Yung labahan? Yung hugasan? Yung plansahe? Aba, wala yun. Kapag si Elishadai kumino sa buhay mo, higit pa doon ang ibibigay ng Diyos. Hindi tayo lulubihin ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagpapala sa mga taong gustong makaalis sa dilim at makamtan yung liwanag na gusto sa buhay niya. Nagiginig ko kayo? Kaya kung hanggang ngayon may bit-bit ka pang mga ano-ano dyan, bitawan mo na yan. Amen ba? Kung may mga hindi pa dyan pagpapatawad, tapusin na yan. Amen ba? Kung may mga inggit pa dyan, aba mag-isip-isip. Kasi walang gamot sa inggit. Alam niyo ba ngayon ang technology, sobrang advanced na. Wala nang lugar ng katawan mo na hindi nila pwedeng basahin. Yung technology, no? Binibiyak na yung ulo, tinatahi yung mga tiyan, lahat ng parte ng katawan natin, nalalaman ng medical science. Pero yung ating hindi pagpapatawad, walang nakakabasa niyan. Yung inggit mo, walang nakakabasa ang gadget niyan. Ang nakakabasa niyan, walang iba sa El Shaddai. Amen ba? At pwede mong itago yan sa kapwa mo, pwede mong itago yan sa buong mundo, pero hindi mo may tatago kay Yahweh El Shaddai. Huwag ka nang magpatuloy sa ganung bagay. Bitawan mo na yan, mawawa natin sa mundo hanggang nandyan ka pa rin sa pakanan ng kalaban. Nakukuha niya? Bigyan na ng pagkakataon ng Diyos na pumilo sa atin. Sabi ko nga sa inyo, kung kalokohan lang, hindi niyo po pwedeng kwentuhan. Pero hindi ko yung pinagmakalaki. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay hindi tayo bininitawan. God's grace is so much for me. Kasi ang Diyos ang nagbabasa ng puso natin. Ang Diyos ang nag-aalam ng ating desire. Kaya kapag gagamitin kanya, walang makakahadlang. Kasi wala namang taong matuwid eh. Pero ang mahalaga, hindi ka tumitigil sa pagiging masama. Hindi ka tumitigil sa pagiging kung ano ka. Kundi hinahanap mo sa Diyos na makamtan ang tamang direksyon ng buhay na meron ka. Alam niyo ba, sa gitna ng dagat, nung wala pang mga Waze, nung wala pang mga Google Maps, ang hinihintay nilang makita yung tinatawag na parola, yung watchtower, no? Kapag dumilim na yung kalangitan, kapag dumilim na yung kapalibutan, kapag malakas na yung alon, inahanap nila yung parola kasi pag hindi nila nakita yon, hindi sila makakauwi. Kaya yung parolang yon, ideally, dapat hindi namamatay, hindi nawawalan ng ilaw, nandiyan lagi anuman ang panahon. Sapagkat sa araw ng dilim, doon mo hahanapin ang iyong direksyon. Ganon din yung salita ng Diyos kapag madilim na ang buhay mo, gulong-gulo na ang buhay mo, nabibigatan na ang buhay mo, ang salita ng Diyos ang parola mo. Nasusundan mo para mabuhay ka ng maayos. Amen ba? Amen. Ako naranasan ko lahat, pero walang ibang sasarap pa sa buhay na may kabanal. Sabi nga ng napag-aralan ko, ang taong mapera, pero magulang buhay, hindi siya mayaman. Mapera lang siya. Kasi ang tunay na mayaman, may kapayapaan ng puso't isip at may pera ang bulsa. Yan ang mayaman. At tayo ay nakakalakad sa gusto ng Panginoon. Darkness is a pathway to lightness. To this light, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi daw nakikita, hindi malalaman ang liwanag kapag walang dilim. Hindi mo makita ang biyaya ng Diyos kapag walang darkness. No? And that's why God permitted those darkness in this life. Makita natin na mayroong pala tayong Diyos na punta. Amen po ba? Mayroong pala tayong Diyos na dapat magbigay liwanag. At pag nakamtan mo ang tunay na liwanag ng buhay, hindi ka na makikipaghabulan kay kumari mo. Hindi ka na makikipagkompetensya kay kumari mo. Sapagkat ang buhay mo na meron ka ay sapat na para ikaw ay laging masaya. Nakukuha niya ba yan? Life is too short. Kaya sabi nga ng Isaiah, sabihin mo sa tao,
na ang buhay nila'y parang bulaklak at damo. Sabi ni Isaiah, ang bulaklak ay kumukupas, ang damo ay nalalanta, pero ang aking salita ay hindi mawawala. It's not how long we live, but it's how beautifully we live. No? Walang saysay ang haba ng buhay kung buhay mo puro lang problema, puro lang kahirapan, pero kahit maiksi daw ang buhay para may kasayahan. Parang bulaklak sa parang kahit kinamagahan ay lanta na, pero sobrang magbigay ng kagandahan. And that is what we call life. Amen. Sabi ng kapatid ko, ang isang blessing ko, binigyan niya kami ng pamilyang masaya. Pag nagkakaproblema kami, hindi hinahanap ang problema. Ang hinahanap nila ay may tutulong. Nung magka-problema ako dito sa relationship namin ng aking sister wife, hinahanap niya ako, asan ka na? Sabi ko, din ako umuwi kasi nagkagulo kami ng asawa ko, maghihiwalay niya yata kami. Ang kasalanan kasi nun yung text na yung nababasa, no? Kasalanan ng text. Atin-atin lang, ha? Sabi ng kapatid ko, nasaan ka na ngayon? Hindi na ako uwi kasi galit na galit yung asawa ko, eh. Sabi niya, nasaan ka? Dito na, sa labas. Alam niya, sabi ng kapatid ko, palayan kita ng chikas, mabutin ka. Pabutin ko doon, aba, na-realize, God is so good. Kaya, ang pagbabago, hindi yung sama ng loob, kundi pag-ibig ng Diyos. Umiyak ako simula alas 9 ng gabi mag-umaga, doon ko na-realize ang biyaya ng Diyos. Pag nawalan ako sa paglilingkod, wala nang magtitimpla ng kape, wala nang bibigay ng tubig, hindi na ako makakarating kung saan-saan na nakikita ko ang mangingiti ng ating sisters at brothers. Nakuha niya ba yan? Sobrang yaman ng buhay na may kaibigan at nagmamahal. At igigilit mo na yung sarili mo dahil sa kalokohan mo. Nakuha niya? And God is so good. Sabi ng asawa ko, sabi ng tatay nung nabubuhay pa, kahit anong dilim ng buhay nyo, kahit anong gulo ng pamilya nyo, kahit anong away nyo, huwag kayong maghiwalay, huwag kayong kumampi sa demonyo. Nakaba niya? Kapag kumampi ka sa tama, walang masisirang pamilya sapagkat maninindigan ka sa salita ni Yahweh El Shaddai. And God is good sapagkat kung wala ang ating Panginoon, hindi ko alam kung saan na rin tayo. Nakuha niya ba yan? But of those darkness, of those failures, the more we become stronger. The more I become confident. Sabi nga ng isang nabasa kong libro, kung kilala mo ang Diyos, mas lalo mong kilalanin ang demonyo. Kasi pag di mo kilala ang demonyo, di mo alam kasama-sama mo pala. Nakuha niya, how to know evil? Kapag ang ating buhay napapariwala, it's time to know God. Hanapin ang liwanag sa buhay. At makikita mo ang tamang direksyon patungo sa ibig niya, mga kapatid ko sa Pinoy. So, anong dapat meron tayo sa mga taong naliwanagan? The unwavering light of hope. Walang kupas na pag-asa. Walang kupas na pag-asa na ibinibigay ng Diyos, mga kapatid ko, kay Esyo. Si Jesus, hindi natapos sa kamatayan. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Amen ba? After darkness, after death, there is resurrection. Hindi ka matatapos sa kahirapan, hindi ka matatapos sa karamdaman, sapagkat may El Shaddai na nagbibigay ng kagalingan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Siyang nagbibigay ng buhay ng kapatid at umaasa ka hanggat nagtitiwala ka sa Panginoon, palagi tayong may chance na maging mabuting lingkod. Maging mabuting anak na El Shaddai. Kaya, bigyan natin ng pansin, bigyan natin ng importansya ang paglilingkod mo. Kasi, sinubukan nyo ng maraming taon ang gusto nyo. Nakuha niya. Kung ilang edad mo na ngayon, yung buong buhay mo, ginawa mo na ang lahat. Nag-decision ka na sa gusto mo. Ginawa mo na ang gusto mo. Pero hanggang dyan pa rin ang buhay natin, hindi ka pa nagsasawa yan. Ang pagod na tayo ay tumanda, nabitbit ang kadiliman sa buhay. Nakukuha niya ba yan? Huwag niyong hayaan na tayo ay kalad ka rin ng kalaban palayo sa Diyos. There must be hope in God. Kaya nga, nung bagong-bago pa yung Exodus, maraming binago ang Diyos. Yung bakla, naging ayos ang buhay. Nagiging ba kayo? Yung wasak na pamilya, inayos.
Yung mga may bisyo, binako kasi there must be a big evidence sa mga taong umaasa sa Kanya. Kaya kung anumang meron ka ngayong iniisip mo, may gagawin sa iyo ang Diyos. May gagawin siya sa atin. Huwag ka lang tumigil. Huwag mong bigyan ng puwang sa puso't isip mo ang pagsuko. Amen ba? Sabihin mo siyang katabi kapatid. Huwag kang susuko. Huwag tayong susuko, ha? Katatapos nyo lang ang silid sa bakat ng hina na kayo. Ipagpatuloy nyo yung pagpisan na binigay ni Yahweh. Panindigan nyo yung pagkatawag sa inyo ng Diyos. And God will supply everything that we need. Amen ba? Ibibigay niya lahat ng ating mga kailangan as long as nakakampi natin siya. Yung faith ay pagkilos at pagtalima sa ibig ng Diyos. Amen ba? May kapangyarihan siya. May ebidensya. Yung pagkakaupo niya, ebidensya na tinawag ka ng Diyos. Kasi kung wala ka dyan, nasa bingguhan ka ngayon. Hindi mo ka nagbinggo, sister. Joke lang yung sister. Amen ba? Pero kung hindi man binggo, baka wala ka dyan, no? Pero you are here sapagkat mayroong Diyos ang tumawag sa iyo. Yan, sister, siya, mamay sa Exodus naman niya, wala nang kasawa-sawa eh. Di ba, sister? Wala nang kasawa sa bakit naramdaman. Naranasan ang himala ni Yahweh ay siya. Amen po ba? Kumayo na po tayo mga kapatid para sa sunod naman makarami tayo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso at tanggin natin ang presensya ng Diyos. Kausapin mo ang Panginoon depende sa pakikipag-usap mo sa Kanya. Ipikit ninyo ang inyong mga mata. At kausapin mo siya, hindi niya kailangan ng magandang pananalita. Ang kailangan niya ay ang tunay na puso. Ano man ang kahilingan mo ngayong hapon? Ano man ang desire mo ngayong hapon? Palaging may liwanag na naghihintay. Palaging may pag-asa na naghihintay. Sapagat ang Panginoon ay hindi natapos sa kamatayan, siya'y muling nabuhay para sa ating lahat. At salamat sa Lord, sapagat hindi biro ang hapon ito, hindi biro ang pagkakataon na yun, para patunayan mo sa Kanya na dahil lumapit na ng mga oras. Praise you, Jesus. Alone.
'Cause you light up my life. You gave me all to carry on. You light up my days and fill my life with song. 'Cause you light up my life. You gave me all to carry on. You light up my days and fill my life with song. It can be wrong when it feels so right. 'Cause you Thank you, Yahweh. Thank you for your light in our life. Panginoon, alam namin, Lord, nakitang-kita mo kung paano kami lumakad sa kadiliman. Gumawa ng mga bagay na hindi kalooban. Namuhay sa hindi gustong pamumuhay. At minsan, Lord, nananatili sa aming puso at isip ang mga kadilimang inilagay ng kalaban sa buhay namin. Mga kadiliman at kabigatan nagpahirap sa buong buhay namin, sa aming isip, sa aming puso, at sa aming kaluluwa. God, Lord, thank you for reminding us that you light up our lives. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong mga pangako, tinagaan mo ang buhay namin. Niliwanagan mo ang aming pagkatao, ang aming isip, at natahak namin ang tamang landas na dapat kami lumakad. Panginoon, wag mong hayaan na kami po'y mabuhay pa sa dilim. Mabuhay pa sa masalimuot na pamumuhay. Inaamin po namin, Yahweh, na mahirap magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Pero sa pamamagitan ng pagbigay mo ng liwanag sa aming puso at isip, nakakatiyak po kami na kami magtatagumpay sa tulong mo't gabay. Panginoon, pagpalain mo kaming lahat na nandito ngayon, especially ang mga lingkod mong nanindigan sa gawain mo sa dako. Ang mga magagawa mong ginamit para magkaroon ng gawain sa lugar na ito, ang manuntumot, mga awit, ang mga sister at brothers na nandito ngayon. Pagpalain mo ang bawat pamilya, hangunin sa kahirapang financial, material in the name of Jesus. Kahirapang physical, emotional, and spiritual. Bigyan mo kami ng liwanag sa aming puso at isip nang kami po ay magkaroon ng magaan, matiwasay at mapayapang buhay sa mundo nito. Palayain sa lahat ng salat ng kalaban in the name of Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe ngayong hapon. Nawa ito'y manatili sa pinakamagandang bahagi ng puso namin. Manatili magpakailanman habang kami may buhay, Yahweh El Shaddai. Silyo mo ng iyong banal na dugo ang mga pangako mo sa amin, sapagkat sa piling mo, Yahweh, sa pangalan ni Jesus ay laging may pag-asa. Itinudulog ko sa iyo, Yahweh, ang mga personal na prayer request ng mga kapatid nito. Mga personal na kahilingan, mga mitiin sa buhay. Dalangin ko, Lord, abutin mo sila sa hapon ito. Mga kapatid, magkaroon tayong pagkakataon para humiling sa Kanya, especially sa mga baguhan at maging hindi baguhan. Lumapit ka ngayong hapon, kausapin mo siya. At ilapit mo ang mga kahilingan mo, mga bagay na nagpapabigat, nagpapahirap, humahadlang sa buhay natin. Ilapit mo yan ngayong hapon. At sa maiksing sandali, tayo ay lumapit sa Kanya. Panginoon, salamat po. Napakinggan mo ang aming kahilingan. Dalangin ko, Yahweh, nasilyon ko ng iyong banal na dugo na huwag maagon ng kalaban at ito'y manatili sa aming buhay magpakailanman sa pangalan ni Jesus.
Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga answered prayer na anak ni Yahweh. So, salamat po. Ama namin sa masalamat ka sa kanilanganan mo. Mapasabi ng kariyan mo. Thank you po. Pagkilan mo po.